Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan ho natin itong birada ni Expedia Agent Jonathan Morales laban kay Lasso na tinawag hong mahinang leader dahil sa paglabas sa isang confidential na dokumento na ikinalat nga ho ni Maharlika sa social media na tinawag naman po ni Senator Bato na totoo ang naturang dokumento at hindi piki. Haharap kaya si Maharlika sa Senado ngayong Mayo 7? Pakinggan po muna natin mga kabisdak ang birada ni Expedia Agent Jonathan Morales. At ang tanong ko, paano nga nakakalabas? Kung yung video nakalabas, later on inamin niya siya ang maglabas. Yung agency orders na may security classification na restricted, nakalabas. Doon nga, sinabi nga niya na marahil ang mga naglabas nito yung mga taong pinalipat niya ng assignment. Kaya doon ako nagkaroon ng ng pagdududa sa kanyang kapabilidad bilang Director General. Nangangahulugan na itong mga taong tinatransfer mo sa bisa ng mga pinalalabas mong agency order hindi mo kontrolado. Kung itong mga agency orders na tinuturing na classified documents nakakalabas doon at nakapunta kay Maharlika, hindi malabo na itong mga classified documents na mga ginawa ko noon na iniwan ko sa PIDEA makarating din talaga kay Maharlika. Kaya doon pa lang nakita ko na yung kahinaan ng kanyang liderato dahil mistulang niloloko at napapaikot siya ng kanyang mga tauhan. Ayan mga kabisdak, ang banat po ni Expedia Agent Jonathan Morales kay Lasso. Patungkol po dito sa nag-leak na PIDEA document. Na-traitor itong si Lasso ng PIDEA. At meron ho talagang nasaktan siya ng mga PIDEA agent na hindi ho siguro natiis ang pinanggagawa ng naturang leader ho nila laban sa kanila. Kaya hito, gumawa ng paraan upang ma-demoralize din po siya dito at mahusgahan ng taong bayan kung gaano siya kahina. Kasi kung maayos ka na leader, walang lapsis. Walang lumalabas ng mga confidential documents. Lalo na ho, na ang pinag-uusapan po dito ay ang pagkatao ni Dayunyor. Pabor din ito sa mga mamamayang Pilipino na mayroong mga tao dyan sa PIDEA na hindi nagustuhan ang pamumuno ni Lasso. Nasabi nga ho ni Jonathan Morales ay mahinang leader. Iyong kapabilidad niya ay questionable dahil pinapaikot siya Kumbaga naluko itong si Lasso na traitor nga ho Malas lang dahil doon din naibigay ang naturang dokumento sa isang political vlogger na talagang lumalaban din at may hugot, panay birada kay Dayunyor at kay Kukak. At nagtrending ang dokumento, kaya nga ho, pinag-uusapan na ho ito sa Senado. At ang masaklap pa, sinabi na rin ni Senator Bato na totoo ang naturang dokumento na una nang itinanggi ni Lasso na piki daw ito at AI. O hindi, wala na po silang takas dito. Sabagay, pag weak kasi yung leader, weak din po talaga yung mga followers. Ngayon ho, ang tanong, si Maharlika kasi naimbitahan na rin ni Senator Bato na dumalo sa Miss 7 hearing. At sabi pa nga ho ni Senator Bato gagastusan ni Senator Bato si Maharlika ng pamasahe balikan. Siguro po, Senator Bato, kasama na siguro ay seguridad kay Maharlika. Dahil sa kanya po nag-umpisa ang lahat.
lumutang si Jonathan Morales dahil kay Maharlika, nagkaroon ng investigasyon sa Senado dahil din doon sa dokumento rin kay Maharlika rin. Kaya para sa akin itong tatlong ito, si Maharlika, Jonathan Morales at Senator Bato, mahalagang personalidad ho ito tungkol sa usapin ng pagiging bangag ng naturang Pangulo ng ating bansa. Haharap ba si Maharlika? O ito, merong post po si Maharlika at tinag naman niya itong si Senator Bato. At ang sabi ho, Senator Ronald Bato de la Rosa, please email a Senate hearing invitation to Maharlika Network at protonmail.com. May labya pa. Sa dulo parang labya yan ni Tunying. Mas okay para sa akin na darating si Maharlika sa Mi-7 upang mag-testify, upang magkaroon ng chance si Maharlika na ipakita sa taong bayan na lahat ng mga post niya at mga birada niya sa kanyang channel ay totoo at lehitimo. Ito na ang pagkakataon na maniwala ang maraming Pilipino sa kanyang mga expose. Kasi tayo, naniniwala tayo, siyempre. Kakampi natin yan si Maharlika. Ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan ko, yung bagong hinaharap natin na isyo na may kinalaman yung presidente sa pulburon na dapat mapatunayan ito 100% na talagang bangag ho sila. This is the moment. Option niya yon kung darating or hindi. Tayo, para sa akin, pabor talaga na present siya. Nasa hearing mismo. Kung pagbigyan din sa biasum, okay na rin ho yan. At least makapagsalita si Maharlika doon sa hearing biasum. Nasa kay Senator Bato kung anong gagawin ng committee niya. Papayagan ba kung biasum? Kasi sa nakikita ko dito sa post ni Maharlika, gustong-gusto niya na pumunta dito ng personal sa Senate hearing. Kung sakali naman ho na matuloy ang pagpunta, bigyan naman ng security itong si Maharlika ng committee ni Senator Bato. Siyempre, may kaakibat na panganib din ho yan kasi nagsimula sa kanya. Ganun na lang siguro. At ako guys, muli akong mananawagan sa inyo. Suportahan natin itong tatlong tao. Si Maharlika, si Jojo Morales, at si Senator Bato. Kasi kung merong magkukulang sa tatlo, hindi mabubuo yung puzzle. Mahalaga po yung tatlong ito para sa akin. Pag hindi po sila bumigay, ang tawag natin sa kanila ay makabagong bayani sa henerasyong ito.